Wala nga ho tayong mahabang pag-uusapan dito mga ka-reaction update PH. Sa pagiging gan lang ho natin, itong naging press con, ito ang House of the Crocs kung saan tatalakayin pag-uusapan ho natin dito yung impeachment ho ni VP Inday Sara Duterte na dito mga kapatid sa kanilang alam niyo na, pag puputak-putak na naman ng kung ano-ano, aabutin daw ho ng ilang buwan. Di ba, nakikita naman ho natin, mga kabdit, yung paghamon, ito si Attorney Michael Powa na dapat isang buwan lang, tuloy na yung impeachment para magkasubukan na o magkaalaman na kung totoo nga ba ang iniluluto o inilalagang sabaw na itong ang House of the Representatives kasi mga ka-reaction update PH, wala ho silang malakas na ebidensya dyan kay VP Sara. Isipin po ninyo yan, pati si Trililing ginagamit na ho nilang susi para nga maging witness dito kay VP Inday Sara. Ito mga ka-reaction update PH, tanong ko lang ho sa inyo, bakit itong kay VP Sara ang bibilis ho nilang magpa-impeach? Tanong ko ho ito sa kanila, bakit itong kay Bongbong Marcos Jr. na pinangalanan ng kapatid niyang gumagamit, pinangalanan na sangkot dyan sa flood control, billion-billion ang kickback, mismong si Kong Saldi ko nga ang nagsalita, nagsabi, naglaglag na executive, pati si Martin Luther King, dinideliveran niya ng personal sa kanilang bahay, hindi ho nila iniimbestigahan. Bakit to? Kasi nga mga kapdit, sila rin ho yung nagpapatakbo dyan sa gobyerno ni Bangag. Dyan, pati nga ho yung ombudsman, Sandigang Bayan. Pag may reklamo ho, itong mga alam nyo na, nagiging kaalyado ni VP Sara sa Sandigang Bayan, sa ombudsman, binabasura ho nila. Bakit pag sila mismo, yung mga loko-loko ho dyan sa kongreso, nagsampa ng kaso sa ombudsman, laban dito kina Kong Mike, lahat ho sila agad na inaaksyonan. Pagdating ho sa oposisyon, nananahimik at binabasura ho nila. Ay, nakakatawa ho itong magiging video na ito ho mga auditan, talagang mangingilabot ho kayo. Lahat ho talaga gagawin ho nila, ma-impeach lang si VP Sara. Hindi lang ito si VP Sara at ang impeachment nito si VP Inday ang ating pag-uusapan. Pati ho sa ating second video, kasama ho natin dito si Cap Dado, may mga matitindi ho siyang pinaglalantad at expose sa kabalbalan ng gobyerno. Kaya mga ka-reaction update page, kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yun. Pasadahan na ho natin, reactan ho natin na sabay-sabay. Ito nga si Devil Luistro. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. So to give an update, natapos na po ang marking of exhibits and na-terminate na rin ang pre-trial conference. Of course, we expressed our thanks and gratitude to the impeachment court sapagkat through the intervention of the impeachment court, nakatapos kaming magbarka, especially with voluminous documents pertaining to the article on unexplained wealth and the article on confidential fund, no? Yan ha yung nakakatawa mga ka-update ha. Bakit yung confidential funds ni BP Sarang 125 million hindi ho sila nakaka-move on? Bakit itong kay Bongbong Marcos Jr. Ito mga ka-update, lantaran na ho tayo. 4.5 billion ho yung confidential funds. Hindi lang ho yan 4.5. Ibig ho nating sabihin dito mga ka-reaction update, 4.5 billion ho kada taon yung confi funds ni Bongbong Marcos at ang budget ng PCO, si Anticler Castro, dyan, yung budget ho niyan every year, 2.5 billion to 3 billion di umano. Ganyan ho kalaki saan napupunta yung confi funds ni Bongbong Marcos? Tanong ko yun mga ka-update. Bakit itong si Luistro hindi niya tinatalakay, hindi niya pinupuna? Bakit itong 125 confidential funds, hindi ho sila makamove on? Isa lang ho yung dahilan. Kasi nga ho, takot sila sa 2028 presidential election. Takot ho silang lumukulok yung Duterte kasi sigurado yayariin at uubusin mo sila mga magnanakaw, crocodile dyan sa gobyerno. Yan ho yung pinag-aandaan nila. Tignan nyo nga ho yung mukha nito si Luistro. Kahit na sino naman itapat mong bata dyan, matatakot sa pagmumukha ho niya. Tsaka ito unexplained wealth. Ito nga si Luistro may utang dito sa asawa na itong si VP Sara. Nakakalimutan niya ho ba yun? Ginawa niya hong abogado yung asawa
netong si BP Sara ni Luistro. May utang pa ho yan. Itong asawa pala ni Luistro, kung hindi nyo ho alam ang naging kaso, kaya ginamit niyang abogado, itong si, alam niyo na, yung asawa ni BP Sara, tinago niya ho yung asawa niya dahil nasangkot ho umano sa, alam niyo na ho yun, yung mga nang-aabuso ng mga bata. Yung pinanggigigilan ni Pangulong Duterte. Yan ho yung naging kaso ng asawa nitong si Luistro. Di ba? Kaya kakapal yung pagmumuha niyan tapos hindi niya binayaran. Magkano yan? Luistro? 8 million? Tanong ko lang yan, ha? You will remember that during the first PTC, we agreed that the offer of stipulation of facts will just be submitted in writing, no? At lahat po ng comments, counter stipulations to the proposed stipulation of facts were already submitted as well to the impeachment court. We also inquired kung gaano ba katagal ang magiging proceedings during the trial. They pronounced that it will start at 2 o'clock in the afternoon. So I asked kung ilang oras ba ang ide-dedicate dito sa impeachment trial because that is very material for us to determine kung ilan talaga ang trial dates na kakailanganin namin. Kung mahaba ang igugol na oras sa impeachment trial, we may be able to present 2 witnesses per trial date. Otherwise, kung maigsi, baka isang witness lang per trial date, no? But again, that Ito yung nakakatawa dyan, mga ka-update. Isisingit lang ho natin ito. 2 trial per day sa impeachment ni BP Inday. Bakit ito nung nagsalita itong 18 ex-Marines hindi inalabas sa media? Alam niyo na yung mga hindi na natin kailangan i-mention, mga kapatid. Samantalang itong SMNI lamang ho ang nag-live, nagpakita na may, alam niyo na, paglalahad itong 18 ex-Brave Marines. Sino ho ba yung mga tinuro na mga Brave Marines? Sobrang dami ho nilang pinangalanan. Kapwa ho nitong si Luistro, kongresista, napangalanan dyan. Pati nga ho yung pare, si Flavi, napangalanan ho dyan sa mga tumanggap na maleta. Pero bakit wala ho silang ginagawa? Binaliktad pa ho nila eh. Di ba? Isipin po ninyo yun, kinasuhan pa sila, sinasampahan ho sila ng kaso. Paano ho tayo, isipin nyo, paano ho tayo lalaban ng patas kung sa mga makakapangyarihang ito, inaabuso lang ho nila. Di ba? Mantagin po ninyo, kakasuhan mo yung mga naglalahad ng mga katotohanan, yung pinaglalantad nila, yung mga billion-billion hulang dinideliver. Bandang huli sila pa ho yung pinagmumukhang katawa-tawa, pinagmumukhang masama. Tapos ito kay BP Inday Sara, mga kabdi, hindi ho nila maatim, hindi ho nila matiis, pinanggigigilan na ho talaga nila. Diba? is likewise submitted to the impeachment court. And then we put on record our observation about the common exhibits that in spite of the willingness of the prosecution, that we share the marking in the same exhibit because after all, it is exactly the same. That's why we call it common exhibit. The defense maintained their position to put their marking on a separate set of documents. I placed on record that that position of the defense actually prolonged the process of pre-marking of the exhibits of both the defense and the prosecution. Because if you can imagine, we're talking about the same documents, pero iba ang marking, iba ang what do you call this? Comparison with respect to the prosecution at separate pa yung sa defense. So, in our estimate na 5 minutes per document perhaps on one party, because they have to mark on exactly the same piece of document but on a separate copy, so nagiging ×2 yung dedicated na time, no? So that's one. We also manifested again our observation about the seeming inclusion of the same witnesses of the prosecution and the same exhibits of the prosecution, no? We understand na sabay nag-file ng pre-trial brief, but you will remember yung ebidensya ng prosecution that has been publicized as early as 19 Congress during the Inquiry and Aid of Legislation of the Committee on Good Government and Public Accountability, then presided by Congressman Joel Chua, na nasa tabi ko, di ba? Yun namang ibang ebidensya doon was publicized during the clarificatory hearing
of the Justice Committee, also in line with this impeachment trial, no? So we just registered it in the records of the impeachment court, our observation that a significant number of witnesses and exhibits of the prosecution is likewise listed in the list of exhibits and witnesses of the defense. And we also registered our observation that the purpose for the presentation of their witness is very general, very vague. And that is why we filed our manifestation last June 22. That is for the defense to specify the purpose for the presentation of their witness. Kasi the observation is same witness as the prosecution. And that is why we find it strange. While they can raise their questions during cross, why do they have to present them during their direct? No? Kung kaya mo namang itanong during cross, why do you have to present them during their direct? I'm pertaining to the pieces of evidence and witnesses of the prosecution. But then again, we would like to acknowledge that prerogative yan ng defense to determine kung anong ebidensya ang gusto nilang ilatag. Sa amin lang, we are requesting for them to specify the purpose because we really find it strange na yung ebidensya ng prosecution, yun din ang ebidensya ng depensa. Tapos pagdating dun sa exhibits, parehas yung documents nyo, they refuse to mark on the same document. At ang gusto nila, separate set of documents. But again, we would like to express that we recognize that the defense has prerogative to maintain that position, no? So, ultimately, we reiterated the last manifestation which we filed, no? Kasama dito yung opening of the BIR box. As a matter of fact, we requested the impeachment court and the defense to join us in our position to open the sealed box because after all, we received that sealed box in our exercise of our compulsory process during the hearing of the Justice Committee of the House of Representatives. We issued a subpoena to the Commissioner of the BIR and for the production of the income tax return of both the respondent and the spouse. However, when the BIR submitted to us and complied with us, what we received is a sealed box. So we do not even know, really, the pieces of documents inside. Although we understand na ang hiningi namin dun sa subpoena is ITR of the respondent and the spouse. This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse, no? And by knowing their lawful income, baka ma-justify nila yung mga acquisitions which will be seen also in the other documents of the prosecution, no? But nevertheless, the defense registered their vehement objection to the opening. They invoked due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. As a matter of fact, you cannot question the admissibility of the evidence yet sapagkat yun ay dapat sa formal offer of exhibits mo palang gagawin. Pagdating dito sa marking, it is purely the prerogative of the prosecution kung ano gustong pamarkahan. Diba? And as a matter of fact, this is the right time, correct time for the marking. So that is why when we heard their objection to the opening of the sealed box, we just contained ourselves with the marking of the sealed box, which they opposed as well. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Silyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution, because they do not want to open the box, ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. So that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box
They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Nakakalungkot po ito sapagkat doon ho sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung anong nilalaman nun. We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Eh pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayanang Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito. Maraming salamat po. You can raise questions to my colleagues. Hello po, good evening. I'm Lance po from Newswatch Plus. So, regarding po sa BIR box, safe to say no, the decision on this mangyayari na mismo sa trial proper sa mismong paglilitis. The motions have already been presented to the court. I understand some oppositions will be filed. So the court may decide that either before or during the first day of the trial. Hindi natin masasabi. Nasa kanila yun. And then, kanina po, I'd just like to see comment and then perhaps from the lead prosecutor. Earlier, the defense spokesperson, Attorney Michael Powa, said that regarding the appearance of Vice President Duterte on the impeachment trial, he said that depende daw po yun kung kakailanganin, depende sa advice nila bilang mga abogado kung kailangan na mag-appear si VP Sara doon sa mangyayaring paglilitis. Sa inyo po ba, kailangan po bang nandun si VP Sara? I understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at all times. Good evening po. I'm Jairo Boledo from Rappler. Just a procedural question. If ever the impeachment court decides to open the box, will they open the box like sila po mismo or will they subpoena the BIR itself to open the box according to tax code po ba or ano po ba implementing rules nun? Thank you po. For the record, yun pong box na yon ay transmit ng House dito sa Senate when we transmitted the articles of impeachment. So it is in the custody of the Senate. So I don't know, to your question, whether mangangailangan pa ba sila ng subpoena, when in fact, the sealed BIR box is already in the custody of the Senate. Hello, good evening po. Angelo po pang Bomboradyo. Kung despite na hindi po nabuksan itong BIR box, masasabi niyo pa rin po ba na pumabor sa inyo itong pre-trial? Definitely. Sapagkat ever since our objective is to finish expeditiously, no? That is why during the first PTC, madaming nire-raise yung defense, which clearly are not within the purview of the pre-trial conference. We opted not to engage with the defense with respect to the issues which are being raised, like the determination of 2/3 threshold, no? The allegation that we did not transmit all the exhibits and documents to the respondent. It was a clear position not to engage with those issues because our objective ever since is to finish this pre-trial conference expeditiously. And that is why we would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated. Kung isa na lang po, aside po sa napakadaming documents, ano pa po yung ibang nakikita nyo na pinakamalaking hamon kung bakit tumagal po itong pre-trial? Well, unang-una, kagaya ng binanggit kanina ni Chair Jingy,
Doon sa marking of evidence, sa isang dokumento po, pwede naman po na both yung prosecution at saka yung defense, sa isang dokumento, pwedeng magmarkahan na parehas dyan para maka-save tayo ng oras. Pero pinilit pa rin po nila na magmarka sila ng sarili nilang dokumento, samantalang parehas lang naman ang nilalaman at content nitong dalawang dokumento. So, kagaya ng kaniyang binabanggit, kung halimbawa yung pagmamarka ng isang dokumento tumatagal ng 5 minuto, nadodoble. Kasi bukod sa pagmamarka, pipirmahan pa to ng mga both ng prosecution, ng defense, at saka ng mga doon sa impeachment court. So, dumadami at humahaba yung proseso, nadodoble. Pero kung sabi po ni Attorney Powa kahapon, may incident po daw sa markings na nagkulang po daw yung document nyo ng isang page. Isolated lang po yun. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Nangyayari naman po yan. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel, ha? For DEP's document evidencing payment, no? For OVP and DepEd, we're talking about 1,900 plus for DepEd and 2,000 plus for OVP. 4,000 in total, no? So, mamarkahan niya ng prosecution individually. And then because they refuse to agree that we mark in the same document, then they have to mark as well those 4,000 exhibits which likewise form part of their documents. 8,000 in total ang DEPs. Kongs Mary Monreyes po from One News. Makikitanong lang din po sana, di ba po part ng pre-trial brief po ng prosec yung box? Tama po ba? That's correct. Okay po. So how does it work po ba? Nabanggit nyo dapat magpirmahan. So since hindi pumayag ang defense, walang pirmahan nangyari po tungkol doon sa box to be marked. Well, wala namang permahang mangyayari, no? Except that they manifested their intention to file comment, which we interpreted as objection to our position to open the box. But to your question earlier as to whether that box is part of the pre-trial brief and the manifestation, yes, they are part. Not only the contents, but even the sealed box itself. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi siya namarkahan. Well, for the record lang din po for soundbite. Hindi naman porket hindi siya namarkahan ngayon, out of the presentation na po siya. It will be subject to the judgment, prerogative of the impeachment court. But of course, ito po'y karapatan ng sambayan ng Pilipino na makita kung anong nilalaman ng box. Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayan ng Pilipino ang laman ng BIR box. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan even the sealed box. Kong, just a follow-up question on the Dagdag ko BIR. lang po. Ay, sorry po. Sige po. Kong. But can you ask your follow-up questions? Baka... Sige po. Just a follow-up question po, Kong, so on the BIR. If ever po, hypothetically, hindi po umayon po yung impeachment court on the prosecution's favor, halimbawa po, hypothetically, would the two articles, specifically on the confidential funds and the unexplained wealth, still stand despite the absence of the BIR? Thank you. Malakas pa rin ang aming ebidensya dito sa unexplained wealth. In fact, ito ay mas makakadagdag lamang ng linaw. At, well, kagaya po ng binabanggit kanina ni Chair Jinky, hindi naman natin alam kung ano naman ito. Pwede naman ito ay maging dahilan para ma-justify nila yung kanilang ari-arian. Pero kaya nga nakakalungkot po kanina dahil ang SecGen naman kanina, yung tumatayong clerk of court ng Senate ay hindi naman po pwedeng magdesisyon. Kaya po ito ay hindi na desisyonan kanina. Yung gusto ko sana idagdag ay umaasa kami na when we file that manifestation with certain proposals, and that includes the opening of the ballot of the BIR box and the inventory of the contents, kasi kailangan malaman na yung laman nung
BIR box, umaasa kami na walang magiging issue doon. Kasi sila mismo, doon din sa kanilang pre-trial brief, ay meron din silang reserve evidence and relating to BIR submissions. So katulad mo sa pre-trial brief na sinubmit ng prosecution, meron doon about tax records and reserve documents, and therefore, ganon din doon sa defense, meron din sila ganon na plano to submit BIR submissions. So why are they refusing now to open and make an inventory and find out the contents of that BIR box? Na sila mismo rin may ganong reservation, may reserve evidence din sila pertaining to BIR submissions. Galing nga yun sa BIR. Katulad ng binanggit kanina ni Chair Jinky, ay sinubmit yun ng BIR Commissioner doon sa Justice Committee. Na transmit naman ng Justice Committee dito sa Senado. So nandyan na. And karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng anuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin or hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, na buksan na talaga at this point yung BIR box. Tsaka kung wala naman pong tinatago, buksan na natin yung box. Kung malinis naman po yung kanilang konsyensya, di labas ang ebidensya. Follow-up question po regarding the marking of the box. Basically, kaya po hindi siya namarkahan kasi may objection from the other camp? Or is it because it's sealed, kaya hindi siya ma-mark as you would the other evidences? Initially, what we are requesting is the opening. So that after the opening, we will be requesting the contents, the documents inside, to be marked. But since they opposed the opening, we contained with just marking the sealed box. Even the marking of the sealed box was opposed by the defense. Pero kung how would it work po kung hindi po siya ngayon umusad? And that is why we registered our reservation as to the marking of the box, including its contents, because we understand that there's a rule that all the evidence must be pre-marked during PTC. Otherwise, you will not be able to present that during the trial. Nevertheless, the records will show that we really tried to have them marked, the contents, and when they oppose, at least the sealed BIR box. Di ko nga maintindihan eh. Kayo ba? Ano bang nakakatakot dun sa selyadong BIR box na mamarkahan lang naman? Di ba? Kung is it an unusual case po na may certain documentary evidence na hindi na pre-mark? Or dito lang po sa case ng BIR green box? Dito lang, kasi selyado nga yung box. If you will remember, it was presented during the Justice Committee. Pinagdebatehan niya ng Justice members. I think pinagbotohan pa nga. At ang nanalo, wag buksan, i-transmit na lang sa Senado. Of course, we would like to invoke the exclusive power of the Senate to try and decide all impeachment cases. Nasa trial na tayo, di ba? So dapat may kapangyarihan ng impeachment court to open it. And we do not understand kung bakit ito'y hindi bubuksan. Karapatan ng taong bayan malaman ang laman ng BIR box. We will entertain one last question. Yung sa akin po, procedural lang po. When do we expect the order, and then di pa po magre-respond po kayo? Ano po yung mga babantayan nyo that would warrant a response? Because I understand, pwede rin po hindi kayo mag-respond kung wala namang dapat sabihin. The defense was given until tomorrow afternoon to file their comment to our two manifestations, no? Yung isa is our request to specify the purpose for the presentation of documents and witnesses, especially those na kagaya ng sa prosecution. Second is their comment to our second manifestation. That is with respect to the use of English and Filipino as official language for the trial.
the participation of the public and private in the presentation of the witness, and ultimately, itong opening of the PIR box. So they were given by the impeachment court until tomorrow afternoon to file their comments, no? And for us naman, naka-file naman yung manifestation namin, we will just be waiting for the PTO. At kung may concern kami on the contents of the pre-trial order, then we are allowed to file our respective comments, both the defense and the prosecution. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon binigay natin mga kapatid na media sa ating prosecution panel para ipaliwanag yung mga ilang issue kaugnay ng naganap na pre-trial conference. Muli po, magandang gabi, maraming salamat. Pwede niyo po interview si Jay. The future generation fund. Parang ganon. Na hindi tayo gumagastos lahat pero meron kang income tax na everybody's paying for income tax. Might as well government pay for income tax, di ba? Simbahan lang wala income tax. We might want to look at it also. Tapos punta tayo dun sa ano, laki-laki na kinikita simbahan kasi. Pay income taxes, ewan ko. Wala bang income tax ang ano? Walang ano? Anyway, lahat ng information, di ba? Alamin. Tapos na magkaalaman. Kasi ginagawa kasi, hindi kayo magbibigay kasi ano, tatakbo yung politiko sa suporta ng simbahan. Wala eh. Self-serving lahat eh. It has to change. Dapat, statement of policy. You're taxing the Filipino people, putangin na nyo, you tax everyone. Di ba? Walang special dito. Even the Republic of the Philippines, you tax yourself. The tax, papasok yun dun sa income ng revenues ng gobyerno, di ba? Pero ito, yung tax, provision for income tax ng gobyerno, ipasok natin sa future generations. Fund. Mga ganun ba? O whatever fund na nandyan lang siya. Okay, kahit i-time deposit natin kung saan ano eh. Okay, ibilin ng ginto. Thereby increasing our gold reserves. Anyway, magmamay naman tayo ng ginto. I-beef up natin yung ating production ng ginto. Ayusin natin kung yung saan pupunta yung mga ginto. May inventory tayo ng ginto. So maingay. Maingay. Alam natin yung ginto, alam natin yung dami, alam natin yung na-extract taon-taon, magkano kinikita? Napakasimple, no? It's just a matter of alam natin lahat. Yung pera natin, assets natin. Therefore, alam natin lahat din yung liabilities natin. Alam din natin yung expenses natin, alam natin yung kita natin, alam natin yung ilalim. Net income. Alam natin yung cash flow, beginning cash, ending cash. Ending cash dapat hindi negative. May utang ka pa o zero balance ka. Hindi, na kailangan dyan, beginning cash plus ending cash. Ito yung cash mo, nadagdagan kasi 5 trillion every year. 5 trillion. So may natira ka doon sa 5 trillion na yun dapat. So pwede nating statement of policy, 10% reserve. So 5 trillion, 500 billion. Non-negotiable, hindi gagastusin yun. Para sa future generations yun. Disiplina. Para kung sakasakali man, merong pipikapin yung future generation. Matuwa sila. And then, ibibili lang ng ginto yun o whatever. Asset, mga precious metals, etc. Na hindi pwede nakawin. May Fort Knox tayo. Na pwede bong yung mga retirado natin, ng mga ex-military, etc., PNP, pagkatapos ng 56 years old, doon mo dalhin. Mag-serve sila doon ng mga 4 na taon pa. Stoy! Oy! Oh! Tarantado po. Skandaloso. Kinagat ka? Oh, kawawa. Tibok ng puso. Oo, hindi ko naliguan eh. Bukas siguro. Ba't mo, 2 buwan,
Doon ka kasi sa itaas. Doon kayo sa itaas. Doon kayo sa itaas. Mapaba kasi kayo eh. Aanin kayo ng malalaki. Come. Kaya yan yung ano. So, maliwanag. 1 hour tayo, di ba? Explain ko, 1 hour, 20 minutes na. So, financial statement, very important because from there, knowing yung ano, then we can come out with the fiscal policy, the statement of policies. Sa akin, walang utang. Wala na munang utang. Babayaran natin lahat ng utang. We'll try to, it's a tough job, but we want, nabi ko naman sa inyo yung solusyon ko, di ba? Example. Yung sinasabi ko ng mga past vlogs, Project 2M. Hiningi ko lang 10 billion a year. 10 billion a year. Sino ba may nanganak na? Hindi, stoy. Ingay. Hingi ka ng 10 billion a year. Ninakawan tayo 1.5 trillion, 1.8 trillion. Tarantado to mga to eh. Will flood control na wala. Ang gago eh, tapos nagbabaha pa rin, may namamatay. You see the problem, di ba? Eh, meron tayong 5 to 6 trillion every year. Ano ba naman yung meron tayong 10 billion? I-allocate natin para do sa Project 2M. Make the 8 million na forest land productive. Buusan natin ng pera. Itatay up natin yung ating mga reservists, mandatory service, di ba? 2 years, kunyari, o 1.5 years, o 1 year. Tie up natin doon. Pagtanimin natin doon. At saka yung barangay volunteers, o kaya civic organization volunteers, church volunteers, lahat. Bakit tayo magbo-volunteer? Mga kababayan, pag ikaw nasa edad 40 ka pataas, makinabang ka doon. At yung future na henerasyon ng Pilipino, sigurado makikinabang doon. Lahat ng Pilipino na makikinabang doon. Ang hiningi lang natin, 10 billion a year para mataniman lang natin. Ang isang seedling, kunwari, kontrol natin yung presyo eh. Government owned na eh. Lahat ng puno na mother trees, control natin. Yung presyo nila na 1,000 to 2,000 ngayon, kalokohan yun eh. Kasi may demand. If we nationalize it, lahat ng mother trees na yan, atin, gobyerno, atin naman talaga eh. Except yung mga private na nagtanim. Pero yung DNR controlled, atin yan. So, inventaryo dapat kasi lahat ng asset kasama yon. So, malalaman ko ano yung buto na production taon-taon. 10 puno, tamang tanong. 10 puno, ilang taon na yan? Kung 20-year-old na yung puno, mother tree, ilan nakukuha ang buto? Taon-taon. Then you can start projecting. Ilan yung mga puno natin nationwide? Inventaryo. Walang lulusod dyan sa korupsyon eh. Utang ng mga tarantado mga yan. Tapos imagine, ang mahal ng seedling, bebenta nila 1,000 to 2,000. Then ang daming mga Pilipino nag-i-invest dyan sa agarwood. Hindi, gawin natin national. Nationalize natin. Agarwood at saka mga dito, mga kawayan na malalaki, yung giant na kawayan. We want to be a major producer of giant bamboo. We want to be the #1 producer of agarwood in the entire planet. We have 8 million hectares government-owned land na pwede natin taniman. Titignan lang natin kung saan maganda. Titignan lang natin. Kung saan, yung mga typhoon prone, doon natin tanim yung mga kawayan. Kasi gaganon lang yung kawayan eh. Control pa yun sa mga baha-baha. Pero pag kayo nagawa natin sa 10 billion a year, 10 years, that's 100 billion. Compared to sa trillion na ninakaw ng mga gagon to. And walang impact sa Pilipino. Samantalang ito, magawa natin yan, and then we can create industries, magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino nationwide, kasi meron tayong mga nationwide na tanim, kung Pilipinas yung tanim, and then we can create the industries. Imagine yung sabon na may ng agarwood, yung bango, made in the Philippines, export natin. Gumawa tayo ng 8 billion na sabon, benta mo ng sa piso,
8 billion dollars yun. Piso-piso lang ha. Gano'n ba isang sabon sa abroad? Eh kung piso, ang 20 pesos, 50 na, 20 pesos kunyari isang sabon, 50, i-underprice pa natin para sa lahat ng bibili sabon sa atin. Kukuha na made in the Philippines. No? Export natin, etc. etc. Harangin nila. Harangin nila, i-online natin. Gago mga ano. It can be done. Incense, pet products, laundry products. Laki eh. Laki ng market. Dito nga sa atin 8 million eh. Pwede tayo magkaroon ng national discipline na we buy our own. Mabango pa. Kikita tayo eh. Kasi pag kumikita na yan, yun yung kita ng gobyerno, no? Pero yung gobyerno parang binili, from one packet to another, binili sa sariling inventory natin ng mga puno, yung pera binili natin, and then yung pera na binayad, yun yung pupunta para dun sa mga Pilipino reaching 40 and above. Makatanggap ka ng $2 million. Happy ka na doon. $2 million. $2 million, dala-dala mo yung passport mo, age 60 ka o 70, punta ka, wala nang visa-visa. Papapasukin ka dahil sa $2 million ka eh. Kahit bumili ka ng bahay dun eh. Kano lang bahay dun? 50 million ka mo. Meron ka pang sukli na 150 million. Pabili ka ng kotse, etc. SUV, etc. Galing, no? Ang tingin nila sa Pilipino, mayayaman. Yun ang gusto nating matin. Walang Pilipinong mahirap. Punta ka sa abroad, magugas ka ng puwet ng foreigner. Ngayon, uwi ka sa bahay mo, mansyon naman. Oh. Hugas ka ng puwet ng foreigner. Pag uwi mo sa bahay, yung puwet mo inugas. Ikaw yung inaarugaan ng mga kung sino-sino, di ba? Kasi mayaman ka eh. Okay na yan eh. Yung $1 million na, okay na eh. Pero yung 2 million, okay na yan. Huwag niyo ubusin, kakasugal. Huwag kayong magsusugal. Kalokohan yan. Invest ninyo sa lupa, invest ninyo in the business. Gano'n. O kaya, baklas kayo ng 10 million. Meron kayong ibang Pilipino na tigta 10 million kaya 100 million na yan. Okay na kapital yon. Happy ka, hindi lahat ng pera mo na-expose. We will have to conduct seminars pagka ganyan, nagbigay na tayo ng mga ganyan para hindi kawawa yung mga Pilipino sa mga scam, ano. So, magno-normalize yan. Ang ganda dito, kunyari, 7 million yung senior citizen natin. Gaya na sabi ko sa mga past vlogs. 7 million. Hingan mo binigyan mo, lahat yan, nabigyan mo kunyari ng 120 million pesos, $2 million. Nabigyan mo, 120. Sinong senior ngayon ang makakatanggap ng ganun? Sinong senior ang makakatanggap? Tapos lahat sila makatanggap. The government, the president, can ask them na, mga senior, lalagay namin yung sa plaque, yung pangalan nyo. Magbigay ka. O, ganon. Kung 1 million na minimum, maglagay ka ng 2 million, mas malalaki yung pangalan mo, naka-gold na, etc. etc. O kaya Hall of Famer, yung 5 million, gano'n, whatever. Basta po to, 1 million minimum. 7 million, 1 million, that's 7 trillion. Do it 3 years, tapos na yung utang natin. Pero to go to that, project $2 million. 10 billion a year, 100 billion. On the 3rd to 5th year, umaani na tayo. On the first year, makatanim tayo. Siguro, initially, ang target 1 million hectares eh. So, in 8 years, 8 million hectares na taniman. Either giant bamboo o kaya itong ano. Giant bamboo will produce the cuttings. And then, in between doon, agarwood and giant bamboo, ano isisiksik natin? Pwedeng kape siguro. Pwedeng kape. Ilalim, dilim, ano. Then, maging producer tayo ng, major producer tayo ng kape sa buong mundo. Kita yung lupa eh. Productive. Meanwhile, yung 7 million hectares natin, maandar for tourism, yung kinikita mo dito, naka-safety na yung kikitain para sa mga Pilipino, yung sobra sa gobyerno na,
boom, project. Labas ka naman, budget ka, may investment ka, hindi cost investment ka, kikita na naman yon, madadagdagan yung revenue natin, total revenues natin. Palit na palit yung budget mo. Supposed to be. And then, wala ka inuutang, yung ilalim mo ngayon, lumalaki. Pasok sa income statement natin. Sa balance sheet natin, retained earnings. Yung retained earnings, yun yung pera na naka-standby lang, na bigay tayo ng bigay. Pagdating ng mga, umabot na tayo sa 40 years old, tuwa ng mga Pilipino. And that's a legacy. Na kung sino man yung magiging presidente or kung junta yan o presidente, either way, si Inday Sara ang chairman. Kung magkaroon ng civil-military junta, Inday Sara yung head. Kung gusto niya. Kung ayaw niya, yun na mag-elect tong mga junta, no? Maguntahan kayo. Basta ang punto, gawin natin, reboot natin ang Pilipinas. I-reboot natin, ayusin natin. Gawin natin mayaman yung Pilipino. Walang mahirap na Pilipino. It's doable. In a one presidential cycle, doable. 6 years, doable. Of course, if we do it now, 2 years, so we have a total of 8 years, mas doable siya. We know where we are going to take off from. So, very important, pag gumikot ang gulong, hindi lang palitan reboot, di ba? Yun ang gusto ninyo. Pero pag ang isang component ng reboot, alam ninyo yung take-off point. Paano kayo makakapunta sa paroroonan ninyo kung hindi nyo alam yung pinanggalingan? Yan, very important. Okay, people power. Boom, 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 boom. Yay! Nanalo si Marcos. Nataling people power nyo. Yeah! Marcos forever, di ba? Pero pagka natalo si Marcos, umuwi si Marcos, tinanggal na naman siya ng Amerikano kasi magkakagulo. Then, it's Inday Sara who will be sworn in, constitutional successor. Reboot, the first order of the day, aside do sa mga ginawa nung people power, terminate, ganyan. Topic natin yan Resign or terminate. Resign or terminated. Gusto ko ang discussion Bukas siguro yun. So, ang natin, sulat ko na, ba makalimutan ko yun. Resign or terminated. Tapos pagka umupo, either constitutional successor na wala lang, substitution lang, walang reboot, or constitutional successor nag-reboot, nag-declare ng revolutionary government, fine, doon ako okay, or ayaw pa niya, di pa siya tatakbo sa 2028, pababayaan muna yung civil-military junta na siya rin ang chairman. Has to be. Ewan ko kung paano mag-ano yung mga mind na magkakasundo-sundo. Pero parang maganda kasi siya yung chairman ng kung magkaroon ng junta, siya yung chairman. Bakit ka mo? Credit sa kanya Ma-reboot ang Pilipinas, credit sa kanya. Pagdating yan 2028, panalo sigurado yung president. Tapos, the first 100 days o first year, daming nagawa, nilayout, nilagay yung pundasyon talaga. Hindi tayo magiging Singapore o Denmark o Norway o Finland o kaya itong US o Canada, other countries, New Zealand, no? Kung wala tayong pundasyon, we have to reboot and we have to know how to reboot it. The weapon is yung financial statement. 3. Balance sheet, the income statement, and the cash flow. Yun lang, pagkahawak niya yan. Alam natin yung pinanggalingan natin. Alam natin yung value natin. Hindi tayo maloloko Tapos nun, mapaplano na natin.
Doon mag-emanate yung mga fiscal policy. Meron kang 5 to 6 trillion. Meron kang 2 trillion na debt service. Patay kang bata ka. Magkano pumupunta sa government, to maintain government? Magkano? Sweldo. Ba't nagkaganon? Yung mga ganun tanong eh. Congress, ba't ganun kalaki? Ba't ang daming congressman? Ano yung output nyo? Eh yung output ninyo ng 300 congressmen, 318, di ba kaya ng 18? O di tanggalin mo yung 300, one per region na lang. The same, di ba? Tatas ng bayad din nyo eh. At ba't tayo mag-maintain na maraming congressman? Ganon di senator. Kasi hanggang ngayon, di nila natanggal resolution 10, mga animal. Utang ng... Tayo, pagka tumayo tayo, pag-ikot ng gulong, immediately, effective immediately, terminated nga yung yung resolution 10 na yan. Sino aangal? Barilin. Sino aangal? Bitayin natin. Utangin ng mga yan. Pipirma lang, walang resibo. Eh kayo, sa gobyerno, o kayo sa private sector, meron kang 1,000 di na pirma, wala ka resibo, putya, tanggal ka eh. O reprimanded ka, suspended ka, o kaya babawas sa salary mo. Ito, milyon-milyon. Di ka nakakagalit, di ba? 2012 pa yan. Lacson na bill. Ang tas nyo yun, nandiyan si Lacson. 2012, 2026, 14 years. Nakikinabang silang lahat. Pirma lang. Is that part of our ideal and aspirations? Na yung mga ganyan eh, pinapayagan natin. Di ba kalokohan yan? Di ba kaya nga nakakainis? Dami nating kokorek. 12:30 na. So, maraming salamat. Shh, quiet. Maraming salamat sa pagpakinig ninyo. I hope na nainganyo kayo sa tinatalakay ko. Pag-reboot, importante ang panggagalingan natin. Walang makinang aandar kung walang gasolina o kuryente. Walang aandar kung wala yung pondo. Sa mga rally, nahirapan ngayon dahil sa pondo. Kaya ang pinakamahalaga dyan, magkaroon tayo ng inventaryo ng assets natin, liabilities natin, and magkanin total na halaga ng Republic of the Philippines. May asset pa ba tayo sa ibang bansa? May asset tayo, 7,641 islands. Ano naman yan? At kung hindi pa natin alam, kailangan malaman natin. So we will take a snapshot ng current natin na assets base sa alam ng siyensya, base sa alam ng ating mga eksperto. Pero hindi pa yon. Kinakailangan alamin pa natin sa detalye kung ano talaga with the current technology, how much total to the nearest sana centavo o whatever, the nearest million, yung pera na nandyan sa Republic of the Philippines in terms of natural resources at in terms of human resources, ano yung talent na nandyan na hindi nagagamit, hindi natatapat. Imagine nyo mga kababayan, dumadaan ka sa kalsada, NLEX, SLEX, SCTEX, TPLEX, sa highway mula Luzon to Mindanao. Tingnan nyo yung mga kalsada, yung mga gilid, katiwangwang. Imagine, computin nyo lang yun, gaano kahaba yung kalsada. Dapat may nakatanim. Policy. May pakinabang. For example, question mark, mga eksperto, mga officials in government. How many, give me a number na square meters sa gilid ng kalsada. Number of square meters. Sa kalsada lang yun. Iwang yun. How much? What if, kunyari, we earn
1 peso per square meter. 5 pesos, 10 pesos per square meter. Sa 10 pesos per square meter, ibig sabihin, nagtanim ka ng, palagay mo na, ilang mais yung may tanim mo doon. Ilang mais. Sample lang to, sample lang to. Imagine, mga tanim ka ng mais, aanihin natin, kumita ka na ng after 75 days. Actually, 56 days eh. And then yung sobra, mapapakain pa sa mga livestock, etc. O kaya, pwede natin gawing compost na may bebenta din natin yung biomass, yung lupa. Ang daming tiwangwang, sayang. The key is productivity actually eh. Na kailangan talaga isipin eh. And if you have, kunyari, if somebody answers you about 10 million square meters, yun na sagot mo. 1 peso, that's 10 million pesos. Kung 10 pesos, that's 100 million. Every 56 days. O 60 days na kamo. Grabe, no? 100 million. So, sa isang buwan, sa isang taon, 6 na beses yun. Huwag lang mabag, etc. Saka hindi lang naman yung mais eh. Hindi lang naman yung shrub. Eh, paano kung tinaniman mo ng whatever na may value, high value? Shh, quiet. May high value. Ang punto dito is, given yung konsepto na walang tiwangwang, may pakinabang. Pati yung privately owned na mga lupa. Meron kayong 10 hectares, tiwangwang. 100 hectares, tiwangwang. Sayang, ano? And the government should know everything. Inventory ng lahat ng assets, government-owned and privately owned. Saan? Anong pwedeng gawin dyan? Doon pasok yung ating technology, experts, pati yung soil testing, etc. Yun lang, putulin mo yung damo dun eh. And then convert mo sa lupa eh. Benta na lang natin abroad eh. Na very fertile yung lupa. Isa pang gustong malaman, magkano yung anong volume ng tubig na pinoproblema natin sa baha eh. Anong volume ng tubig? Makolekta natin lahat yan, ano? At ibato natin sa ibang bansa. May nakatubo na papunta doon na filter na yung tubig. So may collection point lang tayo. But we have to redo everything eh, yung mga kanal natin. Wala kasi nag-isip noon eh. Pero dapat, i-correct na natin. Re-reboot nga tayo eh. Such that the future generations, walang problema na. Lahat ng tubig, ganyan nga, pak. Punta sa isang reservoir, tas if we filter siya, first stage, second stage, depende kung ano requirement. Tapos doon ka, boom, ibabato na sa storage facility o kaya doon mismo, diretso na sa tubo. Ikot yung metro. Pagdating doon, may metro rin sila. So may counter check. Imagine yun, no? Kung ilang malibre lang natin yung langis natin, laking bagay eh. Tubig for langis. Kunyari, kahit 2 bariles ng tubig natin, o 3, 5 bariles ng tubig natin, sa 1 bariles na langis, okay lang. Yun yung tinatawag na, again, yung investment, gagastusan natin, pero may balik. Kasi yung langis na binibili natin, das, ilan? 500,000 ba barrels ba? Ewan ko na, I'll have to check yung numero, no? Yung laki ng requirement eh. So, sayang. Bottom line, this is all happening na because our politicians were not prepared. So, kung reboot natin, we have to prepare our leaders. So, we invest in our leaders. Gusto mo maging politiko ka, mag-signify ka lang na intention mo. If you're 40 years old, gusto mo maging politician, signify ka lang doon sa agency concern, POMELEC siguro. And then, mag-leadership training ka na, etc. Peace and order, urban development, climate change, disaster relief, etc. Lahat ng topic ituro sa'yo. Barangay level to
president. Then, ang objective natin is that we invest in our leaders, gastos natin, para hindi na kayo gagastos. Pati yung pagtakbo ng kahit sino man, na-vet natin, kasi graduate siya ng ating leadership academy para sa good governance, leadership for good governance. And then, pagdating sa eleksyon, wala siyang gagastusin. So, hindi sila beholden sa mga oligarch. Ang daming i-reboot, pero ano lang yan? Una-una lang yan. Kayang-kayang gawin yan. Basta ano lang yan, attitude ng mga upo. Okay. Si Ramil Aquino, shoutout sa kanya, no? Ramil Aquino, taxi driver from Dominican, Baguio. Magandang gabi sa iyo, Ramil Aquino. Ito, gusto, revolusyon. Wala ka na to. Dahil Pilipino gusto, revolusyon eh. Wala na rin mangyari sa peace rally. Thank you, Ramil. Parang kilala ko kay sir, napapanood kaya sa akin ganun. Kasi, yun nga, sabi ko, hindi ako yung kakambal ko yun. Gago yun. Ikaw yun, sir, ikaw yun. Sige, ako na nga yun. Tapos kwentuhan kami. Galit siya, galit din siya sa mga nangyayari. Kaya nga, napag-usapan na yung mga maleta, yung gano'n. So, inventory, part of inventory, ilang maleta. Ilang maleta, no? So, yun yung gusto niya tapusin na. Di lang sila kasi hand to mouth sila eh. Pero kung kinakailangan silang lumuwas, luluwas sila. Kung kinakailangan silang tumaya, tataya sila. Imagine, Kaya ako natutuwa, masaya ako dahil may mga Pilipino pa rin na handang tumayo para sa bansa natin. Actually, para sa pamilya. So, thank you, Ramil Aquino, mabuhay ka. Naway magandang kita mo araw-araw. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday this week at sa buwan na to, patapos na. So, sabi ko kanina, the difference between decency, duty, and moral conviction. Madam President, mga leader, mga retired, mga Pilipino, it's not about decency. It's not about even duty. Duty, mapilitin ka eh. Parang sinumpaan mo eh. Yan duty mo, ganyan, obligado ka. Pero yung decency, ayaw mo kasi tapos ka na. Retired na kayo. Si Madam President, siya yung Vice President, siya yung makikinabang. Kaya ayaw niya. Pero pagka nagpalitan naman, gusto na rin. Kasi yun ang gusto ng taong bayan. Huwag nyo nang isipin yung decency. Huwag nyo nang isipin yung duty. Kasi napipilitan ka lang doon eh. Ang isipin nyo, kayong lahat, moral conviction. The morality of it all. Anong tama? Ano ang para sa bansa natin, para sa mga pamilya natin? Ano yung sang-ayon ng langit? It's a moral obligation to fight for this country. Bakit? Ay, Mia. Nadaga na naman kasi. Mali naman. Ay, mali. Okay. Proverbs, when the righteous rule, the people rejoice, but when the wicked rule, the people mourn. Diba? So, maraming salamat sa mga nanonood. Ay, konti lang yung nanonood ngayon. So, happy Thursday na. Maraming salamat sa inyo. Blue Lambanog, hi, magandang gabi. Love you, Blue Lambanog. John Lapid, hi. Hi, Ching, good evening. At sir, everyone, stay safe lahat. Maraming salamat. Di ko lang makulit. Good evening, Kap. Jeville Bitaw, hi. Phil. Nagdaga na eh. Excuse me, Ay, sorry. Ay, naku, natapakan eh.
Mawa itong aso eh. Okay. Hello, Kapdado Bing Gallardo. Thank you. Loretta Kabanayan. Hi. Bicolanong makulit. Stay safe and healthy po. Sira Nico. Hi. Feli Santos. Good evening, sir. Jeville Bitaw. Good evening, sir. Dado watching from Kalinga. Maraming salamat. Kamusta sa mga taga Kalinga? Marilyn Balos. Marilyn Abalos, good evening sir, watching from Qatar. Atim, good evening po. Nina Nympha Ortua, nice, good evening. Kapdado Loretta Kabanayan. Hi. Jenaline Fe Borromeo, si Sante. Good evening, Sir Kapdado. Maraming salamat. Meli Inte. Tama ba? Good evening, Sir Dado. Jing Unciano, good evening. Magandang gabi. Sa lahat ng bumati ng good evening, thank you. Don Donaire Chairman, watching from Riyadh. Musta sa mga taga Riyadh, ha? Don. Ng gabi. Uwi ka ba? Pagkahudyat. Rebecca Mantalaba, hi. Kama Ekamas. Hi. Linker. Thank you. Demet Sanuan. Hi. Rebecca. Good evening, Kapdado. Long live. Rebecca Mantalaba. Michael Jason. Good evening. Rosta Belandres. Lynn Jason. Hi. Mary Ann Simbacruz.